Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2261 hanggang Kabanata 2270. Kabanata 2261. Hindi ko ito ibibigay, pakisabi sa iyong tribo na sino mang gagalaw sa tribo ng Tianho ay mawawasak. Nang marinig ito, natigilan ang pinuno ng tribong Manyo na paalis na, at dali-daling umalis. Sa simula, ang dalawang tribo ay nagbalak na sabay na lipulin ang tribo ng Tianho ngayong araw, ngunit dahil may lumabas na katulad ni Yehan, hindi naglakas loob ang tribong Manyo na sumugal. Kahit na pagkatapos nilang wasakin ang tribo ng Tianho ay makakakuha sila ng ilang pakinabang, alam ng pinuno ng Manyo na malaki rin ang kapalit na panganib dahil kay Yehan, na hindi pa nila lubos nakikilala. Nang umalis ang tribo ng itim na oso at ang tribo ng toro ng sunod-sunod, agad na nagdiwang ang buong tribo ng Tianho. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa likuran ng binatang nasa himpapawid, at lahat ng iyon ay kumikislap ng paghanga. Sa lakas ng isang tao lamang, napaalis niya ang makapangyarihang mga pinuno ng dalawang tribo na umatake, at nailigtas ang buong tribo ng Tianho nang hindi gumamit ng kahit isang sundalo. Ang ganitong uri ng lakas at kakayahan, kahit sa pamilya ng hari ng tribo ng Tianho, ay bihira lamang matagpuan. Ha! Ginoong Hanye, may malaking utang na loob sa inyo ang tribo ng Tianho ngayong araw. Lumapit si Qing Tian kasama ang mga pinuno ng tribo ng Tianho patungo sa likuran ni Yehan. Ang masigla niyang tinig ay nagpapakita ng kanyang galit. Sa oras na ito, lahat ng miyembro ng tribo ng Tianho ay tumingin kay Yehan na may ibang tingin. Ngumiti ng bahagya si Yehan at nagsabi, "Punong Qing Tian, masyado kayong magalang. Ngayon ay magkasosyo tayo, kaya tungkulin ko na ring tumulong. Ano man ang mangyari, kailangang magpasalamat ang tribo ng Tianho kay Ginoong Hanye. Halina't magdaos tayo ng piging." Kumaway si Qing Tian, at nagsimula ng magsipag-alis ang mga miyembro ng tribo na naroon, puno ng sigla at kasiyahan. Pagkatapos maligo at makapaghanda si Yehan, dumating na ang gabi. Sa kampo ng tribo ng Tianho, nagningning ang mga ilawan at sulo na tila liwanag ng araw. Sa plaza, masaya ang awitan at sayawan. Ang mga babaeng demonyo na magaganda at may kaakit-akit na hubog ng katawan ay nagsasayaw ng matatapang at mapang-akit na sayaw na puno ng kakaibang tradisyon. Napakasigla ng buong tanawin. Umupo si Yehan sa lupa at masayang nakipag-usap kay Qing Tian at sa mga pinuno ng tribo ng Tianho. Sa panahong ito, malugod ding iniabot ni Qing Tian ang 2 patak ng malaing kantong likidong kulay lila kay Yehan. Punong Qing Tian, bagaman pinalayas ng sariling pamilya ang tribo ng Tianho, hindi ba't maaari pa rin kayong makabalik? Bakit naninirahan at dumarami kayo sa ganitong tigang na lupain, at paulit-ulit pang inuusig ng mga karatig tribo? Diretsahang tinanong ni Yehan. Batay sa pinagmulan ng tribo ng Tianho, kahit mahina sila, galing pa rin sila sa pamilyang Maharlika. Hindi dapat sabay-sabay silang siksikan ng napakaraming tribo. Maliban na lang kung may makikinabang dito, o kung may isang makapangyarihan sa likod ng lahat na siya ring nagtutulak sa mga pangyayari. Kung tutuusin, wala namang makukuhang yaman mula sa lugar na tirahan ng tribo ng Tianho dahil ito'y tigang. Sa narinig, napatigil si Qing Tian, inilapag ang hawak na kopo at nagsabi, "Noong una, nagtataka rin ako, ngunit dahil paulit-ulit kaming pinipigil ng mga karatig tribo, malamang ay may dahilan. Maaaring may isang tao na lihim na kumikilos laban sa aming tribo, ngunit hindi ko alam kung sino." Tahimik na tumango si Yehan. Kung sino man ang lihim na ito, tiyak na makapangyarihan dahil kaya nitong ipagkaisa ang mga kalapit na puwersa laban sa tribo ng Tianho. Ngunit hindi na niya ito masyadong pinagtuunan. Ito ay suliranin ng tribo ng Tianho. Ang pagtulong ay sobra na ring kabutihan mula sa kanya. Sa huli, si Yehan ay parang lumulutang na damong ligaw lamang, kaya't hindi rin niya magagabayan ng husto ang tribo ng Tianho. Pagkatapos ng piging, hating gabi na. Magalang na tinanggihan ni Yehan ang 2 magandang dalagang demonyo na ipinadala ni Qing Tian, at nag-isa siyang nagkulong upang magsanay. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, dinala si Yehan sa bulwagan ng tribo ng Tianho. Naroon sina Qing Tian at ilang pinuno ng tribo, at pati ang 14 na taong gulang na dalaga na nakita niya kahapon. "Ginoong Hanye, mangangailangan kami ng tulong ninyo.
Siya ang huling pag-asa ng aming tribo, maingat na sabi ni Ching Tian habang iniharap ang dalaga. Lear, sasamahan mo si Ginoong Hanye. Huwag kang magiging matigas ang ulo at sundin mo siya, nauunawaan mo. Sumimangot si Shaoli kay Yehan at nagsabi, huwag mong isipin na magpapasalamat ako sa iyo sa pagtulong sa tribo ng Chanho. Ang habol mo lang ay ang aking malaing kantong Zia. Nagbago ang mukha ni Ching Tian. Lear, tumahimik ka. Ngumiti lamang si Yehan at kumaway. Walang problema, huwag kayong mag-alala, punong Ching Tian. Ihahatid ko siyang ligtas sa tribong Chanho. Sa kalangitan, mabilis na lumipad ang isang malaking agila, waring isang sinag ng liwanag na tumatawid sa mga bundok at ilog habang humahampas ang malakas na hangin. Sa likod ng agile ang iyon, nakaupo ng nakatiklop ang mga binti ang isang binata, nakapikit na parang nasa malalim na pagninilay. Sa tabi niya, nakaupo ang isang 14 o 15 taong gulang na dalaga, nakapatong ang baba sa kanyang kamay, at pinagmamasdan ang tanawin sa ibaba. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang binatang nag-eensayo, may halong pagkainip. Hoy, tao ka ba talaga? Maghapon kang hindi nagsasalita, nakakabagot na. Sumimangot ang dalaga at tinitigan si Yehan ng masama. Itinaas pa niya ang kamao na parang handang suntukin ang binata. Sila'y walang iba kundi sina Yehan at ang dalagang si Shaoli, na umalis mula sa tribo ng Chanho. Kabanata 2262. Tungkol naman sa sinasakyan nilang hayop, ito ay likas na ipinahiram ng tribo ng Chanho. Narinig iyon ni Yehan na noon ay nagsasanay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin sa dalagitang si Shaoli, at ngumiti. Batang babae, hindi ka ba naiinip sa akin? Binibigyan lang kita ng pagkakataong mapalayo sa kalaswan. Pero huwag ka namang puro tahimik para kang kahoy. Hindi mo ba alam na nakakainip? Inirapan siya ni Shaoli. Isang araw na ang lumipas mula nang lisanin nila ang tribo ng Chanho, at buong araw ay ni isang salita ay hindi nagsalita si Yehan. Bilang isang dalagita, hindi kayang tiisin ni Shaoli ang ganoong kainip na paglalakbay. Bukod pa roon, kahit hindi iyon ang unang beses na nakita niya si Yehan, matapos nilang umalis sa tribo ng Chanho, itinuring na niya itong tanging masasandalan niya sa labas. Ngumiti si Yehan at nagsabi, mahaba pa ang ating lalakbayin patungo sa ilang. Nasa tigang na lupa pa lang tayo ngayon. Kung hindi mo kayang tiisin ang ganitong pag-iisa, paano ka makakalampas sa mahabang paglalakbay ng pagsasanay? Huwag mo akong turuan. Huwag mong isipin na dahil mas malakas ka sa akin ay kaya mo na akong ituro-turuan. Sa aking angkan ng hari ng Chanho, marami pang mas malakas kaysa sa iyo. Mariing sagot ni Shaoli. Tinitigan ni Yehan ang matigas ang ulong dalaga at umiling na nakangiti. Sige. Ano gusto mong pag-usapan? Niyakap ni Shaoli ang kanyang mga tuhod, lumingon kay Yehan, at buong kumpiyansang nagtanong. Sabi nila, may kapangyarihan kang parang sa halimaw, at tiyak na may makapangyarihang puwersa sa likod mo. Sabihin mo sa akin lahat, huwag kang maglihim. Maliban dyan, magtanong ka ng iba. Baka pag-isipan kong sagutin, nakangiting sagot ni Yehan. Nagngit-ngit si Shaoli, tinignan si Yehan ng masama, at sumigaw. Walang hiya ka. Mas matanda ka sa akin, pero hindi mo ba alam kung paano ako pasayahin? Pasensya na, hindi ako marunong magpaamo ng mga batang babae. Kahit magpanggap ka man lang na mas mabait, sabihin mo kahit kaunting maganda. Pasensya, hindi ko talento yan. Nabigo si Shaoli kay Yehan. Hindi niya na alam ang isasagot, kaya mariin na lang siyang huminga at tumingin sa tanawing dinaraanan nila. Batang babae, bakit hindi natin pag-usapan kung paano ka matutulungang gisingin ang dugong maharlika ng tribo ng Chanho? Biglang sabi ni Yehan. Nakuha nito ang atensyon ng dalaga, ngunit tiningnan lamang siya ni Shaoli nang may pangungutya. Ngungo, anong kalokohan yan? Akala mo ba kung sino-sino lang ang kayang gisingin ang dugong maharlika? Kung kaya ko, sana noon pa'y nakabalik na ang tribo ng Chanho sa pangunahing angkan. Hindi naman imposibleng mangyari, sagot ni Yehan na nakangiti. Pero sabihin mo muna sa akin, paano nga ba nagigising ang dugong maharlika ng inyong tribo? Tumingin si Shaoli sa kanya at nagsabi. Ang pinakamalinis na dugong Chanho lang ang may chance ang gisingin ang dugong maharlika. May 3 paraan. Ang pinakamainam ay gamit ang malaing kantong amethyst. Ang espiritu nito ang naglilinis ng dugo sa katawan ng kasapi, at sa gayon ay ginaisang ang dugong maharlika. Ang ikalawa ay mas mapanganib, gagamit ng kapangyarihan ng isang malakas na kasapi upang pukawin ang dugong maharlika, ngunit isa lamang sa 10,000 ang nagtatagumpay. At kahit magtagumpay, mawawala naman ang lakas ng gumamit. Ano naman ang ikatlo?
Tanong ni Yehan. Ito ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang paraan. Mas epektibo pa kaysa paggamit ng amethyst at nakakatulong sa pagpapatuloy ng lahi. Pero sa buong kasaysayan ng aming tribo, napakadalang ang nakagawa nito. Ito ay break and then stand, gagamitin ang dugong maharlika upang gisingin ang marka ng mga ninuno. Kapag tumulong ang ninuno, ang dugo ay hindi na basta dugo ng maharlika, kundi dugo ng ninuno, mas makapangyarihan kaysa sa dugong maharlika mismo. Ang marka ng ninuno, ang dugo ng ninuno, bulong ni Yehan habang tinitignan ang masigla at makulit na dalagitang nasa tabi niya. Sa tatlong nabanggit na paraan, maliban sa huli, halos imposibleng magawa ang una at ikalawa. Mga walang silbi. Kahit isang maliit na sangay na itinaboy na, hindi nyo matapakan. Sayang ang oras na inilaan ko sa inyo. Sa isang lumang kastilyo, isang gitnang gulang na lalaking may madilim na mukha ang nakatayo na nakapamewang, at punong-puno ng pagpatay ang mga mata. Sa likuran niya ay may higit sa 10 makapangyarihang pinunong demonyo, lahat ay antas emperador. General Lei, wala pa kaming impormasyon tungkol sa binatang biglang lumitaw sa tribo ng Chanho. Kahit sa ibang angkang maharlika, wala namang katulad niya, malamig na sabi ng isang emperador na demonyo. Kapangyarihan ng halimaw, at siya ang sumire ng aking mga plano. Mariin ang titig ni Lei Jiang, ang tinawag na general. Ituloy ang pagsisiyasat. Hindi ako naniniwalang basta na lang siyang lumitaw mula sa bato. At ang kasama niyang galing sa tribo ng Chanho, huwag niyong hahayaang makalabas ng ilang. Dalhin siya pabalik, kung hindi, patayin siya. Opo, General Lei. Ngunit ang binatang iyon na may kapangyarihan ng halimaw ay isa ring malaking problema. Tugon ng demonyong emperador. Hayaan niyo munang mabuhay. Tukuyin muna kung sino siya bago tayo gumalaw. Inyo na ang bagay na ito. Tungkol naman sa mga walang silbi, wala akong pakialam sa kanila, malamig na tugon ni General Lei. Alam niya na kung si Yehan ang mananatiling pinuno ng tribo ng Chanho, tiyak na hindi na muling aatakihin ng mga karatig tribo ang Chanho. Walang sino man ang gustong sumugal ng ganoong panganib. Kabanata 2263. Siyempre, makikita rin mula rito na ang dahilan kung bakit pinipigil ng mga karatig tribo ang Chanho tribe ay hindi maihihiwalay sa mahiwagang general ng kidlat na nasa harapan nila. Ngunit, nakatuon na ngayon ang atensyon ng general ng kidlat kina Yehan at sa batang babae na si Shaoli. Dinala ni Yehan si Shaoli palayo mula sa Chanho tribe, kaya tiyak na alam na ito ng general ng kidlat. Tungkol naman sa tunay na layunin ng general ng kidlat, walang makakaalam. Ayon kay Suzaku, napakapuro ng dugo ni Shaoli, ngunit walang sino man sa Chanho tribe ang nakakakita nito. At si Shaoli na may dalisay na dugo ang pinakaposibleng makapagpukaw ng dugong maharlika. Kahit na walang tulong mula sa Fairy Amethyst, may tsansa pa rin siyang magawa ito. Ngunit, lahat ng ito ay nakasalalay sa kapalaran, at kung tunay na magiging dugong maharlika si Shaoli ay nakadepende lamang sa kanya. Napaisip ng malalim si Yehan. Kung mapupukaw ni Shaoli ang dugong maharlika, tiyak na magbubunga ito ng Fairy Amethyst. Sa ganoong paraan, mas magiging madali para kay Yehan na makuha ang Fairy Amethyst. Hoy, anong masamang iniisip mo dyan? Nang makita si Yehan na nawawala sa sariling pag-iisip, inunat ni Shaoli ang maliit niyang paa at tinapik siya ng may pagkainis. Dalawa lang sila ngayon, kaya kapag hindi nagsasalita si Yehan, mabilis siyang nababagot. Anong masamang maisip ko? Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa batang tulad mo. Tumitig si Yehan sa maliit na katawan ni Shaoli at nagunat ng braso. Pero tungkol sa dugo ni Shaoli, kailangan pa rin niyang tanungin ng mas maigi si Suzaku. 50 na ako. Hindi mo na ako dapat tawaging bata. At saka, sino ba ang nakakaalam kung may masamang iniisip ka sa puso mo? Singal ni Shaoli habang hinihigpitan ang kanyang damit. Sa Yaozo, ang 50 taon ng edad ng pagiging ganap na adulto, nakatumbas ng anyo ng isang tao na nasa 14 o 15 taong gulang. Pagkatapos ng lahat, kailangang marating muna ang antas ng Demon Emperor bago sila tuluyang makapag-anyong tao. Nang marinig ito, natigilan si Yehan. Sa totoo lang, mas matanda talaga ang batang ito kaysa sa kanya. Kung ilang taon pa ang lilipas, pwede na nga itong maging lola niya. Batang babae, hintayin mong umabot ka ng 50 bago mo sabihin iyan. Hinaplos ni Yehan ang ulo niya, dahilan para magmukhang mas lalo itong hindi masaya. Hoy, hindi mo ba alam na bawal ang lalaki at babae na masyadong magkalapit? Isa pa, babae pa rin ako. At ikaw pa ang nagsasabing wala kang masamang iniisip. Binabalaan kita, may sikreto akong sandata, baka pasabugan kita. Sandali lang, agad na tinaas ni Yehan ang 2 kamay na parang sumusuko.
Sige na, huwag kang mag-alala, wala talaga akong interes sa batang babae. Bakit hindi na lang tayo maglaro ng palaisipan? Kung mahulaan mo, sasagutin ko kahit anong tanong mo. Sige, sabihin mo. Umayos ng upo si Shaoli, humarap kay Yehan at tumingin ng may hamon. Makinig kang mabuti, alin ang nauna sa mundo, ang manok o ang itlog? Tanong ni Yehan. Alam niyang palaisipan ito, pero wala siyang oras para sa mga walang kabuluhang kwentuhan habang iniisip niya kung paano mapupukaw ang dugong maharlika ng dalaga. Nang marinig ito, seryoso talagang nag-isip si Shaoli. Paminsan-minsan siyang napapakunot-noo at napapangiwi, halatang sinusubukan tukuyin kung alin ang tama. Samantala, nakipag-usap si Yehan kay Suzuko. Alam ko na ang iniisip mo. Kung hindi lang aasa sa swerte, hindi naman mahirap pukawin ang dugong maharlika ng batang ito, pati na rin ang dugong ninuno. Pero hindi ko iyon kayang gawin. Sino ang makakagawa? Tanong ni Yehan. Si Baiho, sagot ni Suzuko. Kailangan mong pumunta sa kanya para rito. Sa totoo lang, may kinalaman ng dugo ng Chanho clan sa kanya, kaya mas mabuting huwag mo itong ipaalam. Talaga palang may kaugnayan siya sa maliit na batang ito. Napaisip si Yehan. Kung mapupukaw ang dugong maharlika ni Shaoli, malalagay sa panganib ang Demon Saint clan. Mas pipiliin pa niyang huwag gamitin ang paraang ito, napakadelikado ng magiging kahihinatnan. Gayunman, malakas ang kanyang kuryosidad. Ano nga ba ang relasyon ng banal na hayop na White Tiger sa Chanho clan? Bakit may koneksyon ang dugong maharlika sa kanya? Hoy, hindi ko mahulaan, biglang iniunat ni Shaoli ang maliit niyang kamay sa harap ni Yehan. Sige na, sabihin mo ang sagot. Ni ako mismo, hindi ko rin alam. Napailing si Yehan na parang inosente. Anong? Nagpanting ang tenga ni Shaoli, ramdam na niloko siya ni Yehan. Buwisit ka, gutom na ako, kumuha ka ng pagkain para sa akin. Hindi pwede. Mapanganib sa gubat. May lungsod hindi kalayuan, doon ka na lang pumili ng gusto mong kainin. Tinanggihan siya ni Yehan ng walang pag-aalinlangan. Lalong nina si Shaoli. Pakiramdam niya'y kasama niya si Yehan para lang asarin siya. Noong nasa Chanho tribe pa siya, kailan ba siya nakaranas ng ganitong pagtrato? Hindi na siya pinansin ni Yehan at pumikit upang magpahinga. Alam niyang kailangang masanay ang batang ito sa ugaling maarte. Ngunit ang hindi niya alam, may mga malalakas na nilalang na sumusunod sa kanila, sinusundan ang natatanging aura ng Chanho clan. 8 silang Demon Emperor, napakalakas ng puwersa. Kung hindi itatago ni Yehan ang kanyang tunay na lakas, tiyak na mahihirapan siyang makatakas mula sa kanila. Di nagtagal, lumitaw sa paningin ni Yehan ang isang sinauna at malawak na lungsod. Karamihan sa mga syudad ng Yaozo ay gawa sa magaspang na bato at napakataas, nagbibigay ng pakiramdam na parang ligaw at mabagsik, tila ba isang matandang sibilisasyon na nananatiling mabangis. Kabanata 2264. Nang makita ito, biglang natuwa si Shaoli na kanina'y nakasimangot. Isang araw na mula nang lisanin nila ang Chanho tribe, at ngayon lang sila nakakita ng lungsod kung saan nagtitipon ang mga nilalang ng Yaozo. Bukod pa rito, ito ang unang beses na nakalabas si Shaoli. Para sa kanya, ang mundong ito na puno ng kababalaghan ay nakaka-excite. Gutom na ako. Ngumuso si Shaoli at tumingin kay Yehan, na parang iiyak siya kung hindi ito pumayag. Umiling si Yehan ng palihim. Alam niyang hindi talaga gutom ang batang ito, kundi nababagot lang at sadyang maloko. Sa kasalukuyang kalagayan niya, hindi siya magugutom kahit ilang buwan na walang kain o inumin. Unang-una, 2 oras lang tayo rito bago magpatuloy sa paglalakbay. Sabi ni Yehan habang tumitingala sa langit na malapit nang lumubog ang araw. Ang dal-dal mo, singgal ni Shaoli sabay sulyap kay Yehan, bago muling ibinaling ang tingin sa masiglang lungsod sa ibaba, at binawi ang nakaunat niyang paa. Nang makita ito, dumiretso nang bumaba si Yehan. Saglit na nag-alinlangan si Shaoli, pero ngumuso lang at sumunod din sa kanya. Paglapag nila sa harap ng tarangkahan ng lungsod, nang makita ni Shaoli ang mga kakaiba at nakakatakot na nilalang ng Yaozo, hindi napigil ang sumili ang takot sa kanyang mga mata. Agad siyang lumapit kay Yehan at mahigpit na hinawakan ang malaking kamay nito. Hehe, hindi ko inakalang matatakot ka pala sa mga estranghero. Napangiti si Yehan, ngunit hinayaan na lamang niyang hawakan siya ng dalaga habang naglakad sila papasok sa tarangkahan. Samantala, hindi pa man sila nakakapasok ng matagal, may 8 Demon Emperor Masters na dumating sa labas ng lungsod. Naamoy ko ang aura ng Chanho clan. Palakas ito ng palakas, tiyak na nandito sila sa lungsod. Hanapin sila at tapusin ang misyon na iniutos ni Lei. Kung may hawad lang, patayin.
Sa loob ng lungsod, mahigpit pa rin ang kapit ng dalagita sa kamay ng binata, para siyang batang natatakot maliga. Pero kumikislap-kislap ang mga mata niya sa tuwa. Lumaki kasi siya sa loob ng Chanho tribe, at ngayon lang siya nakalabas. Noon, hindi siya pinapayagang umalis ng tribo, sa takot na siya'y mapasama. Batang babae, gutom ka ba? May tavern sa unahan, tikman natin. Pagkarinig nito, tumangala si Shaoli kay Yehan, ngumuso at nagsabi, hindi na ako gutom, samahan mo na lang akong mamasyal. At tuloy-tuloy siyang naglakad, hawak-hawak pa rin ang kamay ni Yehan. Ramdam niyang wala siyang ibang masasandalan kundi si Yehan sa lugar na ito. Napabuntong hininga si Yehan at hinayaan na lang siya. Baka dumating ang oras na may hihingin siya sa batang ito. Masigla ang kalye, maraming tindahan at naglalakihang nilalang ng yaoso. Iba-iba ang lahi, kulay ng balat, at kasuotan. May mga mukhang kakaiba at nakakatakot, may mga mabagsik ang dating. Pero iisa ang pare-parehong taglay nila, umaapaw na demonic aura sa kanilang katawan. Habang narito sa yaoso, natutunan na rin ni Yehan na huwag itong tutulan at retuhin ang sarili bilang isa rin sa kanila. Samantala, sobrang aliw si Shaoli sa lahat ng bagay dito. Hinahatak-hatik niya si Yehan sa bawat tindahan sa kalsada, tipikal na asal ng isang malikot na bata. Matapos ang halos isang oras ng pamamasyal, dinala ni Shaoli si Yehan sa isang lugar na pinalilibutan ng maraming tao at mga dambuhalang nilalang. Nakabitin sa mataas na pader ang isang sinaunang salamin, at kumikislap dito ang mga titik na tila hindi namamatay. Ito ay isang pabatid na ginagamit din bilang kayamanang pangkomunikasyon. Makikita lamang ito sa malalaking syudad ng Wildland na direktang konektado sa kabisera. Kapag may inilabas na anunsyo mula sa kabisera, agad itong lumilitaw sa mga salaming ito para malaman ng lahat ng yaoso. At ang kabiserang ito ay ang kaharian ng Peacock Royal Family, isa sa 8 maharlikang pamilya ng Wildland. Listahan ng mga wild monster. Napatingin si Yehan sa malalaking salita sa sinaunang salamin at ibinaba ang kanyang paningin. Ang listahang ito ay ina-update kada 10 taon kung saan pinipili ang 10 pinakamalalakas na mandirigma mula sa libu-libong lahi sa Wildland. Ang mga makakapasok dito ay sisikat sa buong Wildland. At ngayon, panahon na para muling baguhin ang listahang ito, ibig sabihin, magsisimula na naman ang malaking tunggalian ng libu-libong batang henyo mula sa lahat ng sulok ng Wildland. Masamang tao, ni hindi mo man lang alam ang tungkol sa listahan ng wild monster, ano? Nang-uuyam na sabi ni Shaoli. Kahit hindi pa siya nakakalabas ng Chanho tribe, nakarinig na siya ng tungkol dito. Hindi ko gaanong alam, malabong sagot ni Yehan. Mapanuksong ngumiti si Shaoli at nagpatuloy, narinig ko sa tribo namin na malaking karangalan para sa mga henyo ng Wildland ang mapabilang sa listahan ng wild monster. Malapit nang magsimula ang labanan, at lahat ng mga henyo mula sa iba't ibang lahi ay pupunta sa kabisera para lumahok. Kabanata 2265. Labanan ng 10,000 lahi, kabisera ng hari. Nagmikit ang mga mata ni Yehan hanggang naging guhit. Kahit medyo tila pinalabis ang 10,000 lahi, ipinapakita pa rin nito ang karangyan ng kaganapang iyon. Ang Wangdo ang kabiserang lungsod ng pamilyang maharlika ng Paboril. Ito ang pinakamatanda at pinakamayabong na kaharian sa masukal na lupain. Mahaba na ang kasaysayan nito. Ang pamilyang maharlika ng Paboril ay laging itinuturing ang sarili bilang marangal. Natural lamang na napakalawak at napakaganda ng lungsod ng hari ng Paboril. Panang-pananibik ang mga mata ni Shaoli. Ang pinakamatandang kabisera sa tigang na lupain, kung saan nagtitipon ang mga makapangyarihan at malalakas, aling-angkan ng halimaw ang hindi magnanais makapunta roon. Huwag kang mag-ilusyon, bata ka pa. Hindi ka pwedeng sumali sa digmaan ng 10,000 lahi sa kabisera ng hari ng Paboril. Umiling si Yehan. Napakunot ang noo ni Shaoli sa narinig, at masama siyang tumitig kay Yehan. Malaking kontrabida. Huwag mo akong maliitin. Ako ang pag-asa ng aking lahi. Kung sasali ka, baka sila mismo ang mawala ng pag-asa. Kaya na. Biglang hinayla ni Yehan ang dalaga. Hindi lang dahil mahina pa ito, kahit na may lakas pa siyang sumali, hindi pa rin niya papayagan. Tungkulin niya ang dalhin ang batang ito sa maharlikang pamilya ng Chanho sa masukal na lupain. Hindi ba't napakalakas mo? O baka natatakot ka? Pero tama rin. Ang laban ng 10,000 lahi ay pagtitipunan ng lahat ng henyo ng lahi ng mga halimaw sa buong tigang na lupa. Siguradong may mas malalakas pa kaysa sa iyo. Habang hinihila siya ni Yehan, nilinggan siya ng may paghamak ni Shaoli. Ngumiti lang si Yehan at hindi pinansin. Alam niya na may mas malalakas na henyo kaysa sa kanya.
Ngunit hindi siya nakikipaglaban para sa pangalan o dangal. Para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang mailigtas si Yeqing. Subalit, bigla niyang naramdaman ang malabong banta. Nanigas ang kanyang mga mata, hindi tumigil, ngunit nagpatuloy habang mahigpit na nagmamasid sa paligid. Buong tiwala si Yehan sa kanyang pakiramdam. Siguradong may paparating na panganib, ngunit sa kabila ng kanyang masusing pagmamasid, hindi niya matukoy kung saan nanggagaling ito. May nakamasid ba sa akin? Pumasok ang kaisipang iyon sa utak niya. Lumingon siya kay Shaoli na nakahawak sa kanyang kamay. Hindi siya sigurado kung ang mga anino ay para sa kanya o para sa dalagang ito. Kung may nakaaway siya, iyon ay ang ilang malalaking tribo na nakasalubong niya. Ngunit tiwala siya na hindi siya basta-basta gagalawin ng mga iyon hanggat hindi nila kilala ang tunay niyang pagkatao. Kung ganoon, ang pinakaposibleng target ay itong inosenteng si Shaoli. Mukhang nakapulot talaga ako ng mainit na patatas. Naisip niya. Pagkatapos ay nagsabi siya, "Dalaga, tigilan mo na ang paglalaro. Dumating na ang ating problema. Kung gusto mong ligtas, kailangan mo akong sundin." Napahinto si Shaoli sa pag-usisa at napatingin kay Yehan ng may pagtataka. Kaya, sa isang iglap, hinayla siya ni Yehan at tumalon sa langit na parang kidlat, tumakas sa malayo. Napakagaling na bata, natuklasan pa niya ito. Sige, salubungin natin sila. Mula sa makapal na tao, biglang lumitaw ang isang aninong nakabalot sa itim na balabal, si Badaw, na parang kumikislap na itim na liwanag. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Yehan at Shaoli, tinatapatan sila ng nakakatakot na presensya. Sa kalangitan ng lungsod, 8 pang figure na mistulang itim na liwanag ang hamarang sa kanila. Lahat ay nakabalot sa itim na balabal, pati mga kamay ay nakatikip ng itim na guwantes, kaya't imposibleng makilala ang kanilang pinagmulan. Mula sa kanilang mga katawan ay sumabog ang malupit at nakakatakot na aura. Ang 8 figurang ito ay parang pader na bakal na walang puwersang makakabasag. Mga emperador demonyo. Nanlilisik ang mga mata ni Yehan. Ang presensyang iyon ay tunay na sa mga emperador demonyo. 8 silang malalakas na emperador. Sa ganitong puwersa, imposibleng makatakas si Yehan. Namutla rin si Shaoli, mahigpit na kumapit sa kamay ni Yehan. Ramdam niya ang matinding panganib mula sa mga paparating. Binata, ramdam mo na agad ang presensya namin kahit nasa ikalawang tribulation ka pa lamang. Isa kang pambihirang henyo. Ngayon, hindi ka namin pahihirapan, pero ang dalagang iyan ay kailangan mong ibigay. Nanlamig ang tinig ng emperador demonyo sa gitna. Sa lakas ng kanyang boses, tila tumitigas ang paligid. Nakapako na nila ang espasyo, at ang matinding presensya ay nakaagaw na rin ng atensyon ng mga halimaw sa lungsod sa ibaba. Ngunit sa bansang lahi ng mga halimaw, kung saan pinakamahalaga ang lakas, karaniwan lamang ang mga ganitong labanan. 8 emperador demonyo, ibig sabihin, napakalaki ng pinagmulan ng mga taong nakaaway ng dalawang ito. Kabanata 2266. Sa kalangitan, kitang-kita ang pagkabalisa sa maliit na mukha ni Shaoli. Unang beses niyang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Hindi siya takot noon dahil alam niyang suportado siya ng mga tao mula sa tribong Chanho. Pero ngayon, ibibigay ba siya ni Yehan? Kagalang-galang na mga ginoo, estranghero kami sa inyo. Pasensya na kung hindi ko matutupad ang inyong kagustuhan, pero ipinapayo ko ring pag-isipan ninyo ang magiging kahihinatnan ng inyong ginagawa. Walang emosyon ang mukha ni Yehan. Hindi niya kailanman ipagkakanulo si Shaoli. Bukod pa sa ipinangako niya sa tribong Chanho, kahit pa may tsansa si Shaoli na gisingin ang dugo ng maharlikang pamilya, hinding-hindi niya hahayaang kunin siya ng iba. Binata, parang mas gusto mo pang mamamatay kaysa makisama. Wala akong pakialam kung ano ang pinagmulan mo, wala kang magagawa para pigilan kami. Umpisahan na. Pagkasabi noon, agad na kumilos ang 8 emperador demonyo. Naghiwa-hiwalay sila sa 8 direksyon sa himpapawid, tila isinara ang lahat ng daanan ng pagtakas ni Yehan. 2 sa kanila ang biglang umatake, at mula sa kanilang kamay ay lumabas ang nakakatakot na enerhiya na mistulang nagiging Milky Way, sinusubukang paghiwalayin sina Yehan at Shaoli. Umatras ka. Nanigas ang mukha ni Yehan at itinulak si Shaoli sa likod niya. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang itim na bakal na pamalo. Kasabay ng pagsalakay ng 2 emperador demonyo, sumabog mula sa katawan ni Yehan ang nakakatindig balahibong kapangyarihan. Ang pulang enerhiya na parang apoy ay bumalot sa pamalo hanggang nagbago ang kulay nito. Batang walang muwang na di marunong kumontrol sa sarili. Nakita ng 6 pang emperador demonyo ang pagsalungat niya at malamig ang kanilang mga ngiti.
Para sa kanila, tiyak na patay ang kahihinatnan ni Yehan. Ngunit, sa halip na umatras, biglang sumugod si Yehan. Hawak ang mabigat na pamalo, buong lakas niyang sinalubong ang pinagsamang atake ng dalawang emperador demonyo. Matapang din itong batang ito. Nangangahas siyang humarap sa dalawang emperador demonyo, gayong nasa antas lamang siya ng ikalawang tribulation. Pero tulad ng langgam na kumakagat sa puno, tiyak na kamatayan lang ang kapalit. Mula sa lungsod, libo-libong mata ang nakatingin. Karamihan ay walang pakialam, iniisip na isang hanggal lang ang binata. Subalit sa sumunod na sandali, nang bumangga ang pamalo ni Yehan sa mabagsik na atake ng dalawang emperador demonyo, nagulat ang lahat. Boom! Umalangaw-ngaw ang dagindong sa langit at lupa. Sumabog ang walang hanggang puwersa sa himpapawid. Nagkabitak ang espasyo sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, ang binata na nasa antas ng ikalawang tribulation ay hindi agad nadurage tulad ng inaakala ng lahat. Sa kalangitan, napigil niya ang sabayang atake ng dalawang emperador demonyo. Ngunit sa ilalim ng banggaan ng matinding lakas, tinilapon si Yehan ng daan-daang metro. Sunod-sunod ang pagbuga niya ng dugo habang bumabalikwas. Pagkatapos ng mahabang atres, doon lamang siya tuluyang huminto. Sa harap ng sabayang atake ng dalawang emperador demonyo, nagawa pa rin niyang mabuhay. Isang bagay na labis na ikinabigla ng lahat. Imposible. Kahit 10% lang ng lakas ang gamitin ng dalawang emperador demonyo, sapat na iyon para lipulin agad ang isang nilalang ng ikalawang tribulation. Hindi ka panipaniwala, paano nagawa ng batang ito? Talaga bang ganito siya kalakas? Mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga henyo sa kabisera. Hindi, ginamit niya ang kapangyarihan ng isang demonyo. Pero kahit ganoon, hindi dapat siya ganoong kalakas. Kapangyarihan ng demonyo. Sa lungsod, 10,000 mata ang nanginginig sa pagkagulat. Hindi nila akalaing may ganitong kababalaghan. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Saan siya nanggaling? Maging ang 8 emperador demonyo sa kalangitan ay natigilan, naningkit ang kanilang mga mata, sinusubukang silipin ang lihim ni Yehan. Pinakanagulat ang dalawang mismong umatake dahil kahit hindi nila ibinigay ang lahat, ginamit pa rin nila ang halos 80% ng kanilang lakas. Sa antas na iyon, kahit kapwa emperador demonyo ay mag-iingat. Ngunit ang binatang ito, na nasa ikalawang tribulation pa lang, ay nakaligtas. Kahit gaano pa siya kalakas, kaya ba niyang makaalpas sa aming lambat? Dakpin siya, pati ang dalagang iyan. Malamig na utos ng isa sa kanila. Sabay-sabay lumapit ang iba pang emperador demonyo. Halos bumigay na ang katawan ni Yehan, pakiramdam niya'y nag-ulo ang lahat ng kanyang lamang loob, at ang matinding sakit ay bumabalot sa kanya. Hindi niya maipakita ang buong lakas niya. Ang sabayang pagharap sa dalawang emperador demonyo ay halos sukdulan na ng kanyang kakayahan. Nanlamig ang ekspresyon ni Yehan. Sa paligid niya, papalapit ang mga nakakatakot na figure. Alam niyang ito na marahil ang pinakamapanganib na laban sa buong buhay niya. Kabanata 2267. Ngunit paano basta-basta susuko si Yehan sa isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya bilang tanda ng katapatan? Ang inosenteng dalagang iyon, ngayon, siya mismo ang sisigurong ligtas siya. Unti-unti nang nakakaagaw ng pansin ng buong lungsod ang labanang nagaganap. Ang ipinakitang lakas ni Yehan kanina ay tunay na nakagulat sa lahat ng nakasaksi. Bihirang-bihira ang ganitong klaseng henyo sa malupit na lupain, pero kahit gaano pa siya kagaling, wala na siyang paraan para makaligtas sa sitwasyon ngayon. Nakatuon ang lahat ng mata sa lungsod sa mga emperador demonyo na papalapit sa kinaroroonan ni Yehan. Bagaman nakakamangha ang ipinakita niya, malinaw sa lahat na bogbog at halos wala na siyang laban. Sa kawalan, hawak ni Yehan ang itim na bakal na pamalo. Ang matalim niyang titig ay tulad ng mga matutulis na espada. Sa loob ng kanyang katawan, umiikot ang lakas ng buhay, unti-unting ginagamot ang mga sugat. Kailangan niyang tiisin ang labang ito. Kung walang ibang tao sa paligid, kaya niyang tawagin ang mga malalakas mula sa daong mundo para tumulong. Ngunit sa lugar na ito na pa ng mga mata, hindi niya maaaring ibunyag ang lihim na iyon. Lalaban tayo. Sa isip niya'y damaloy ang isang matinding panata. Lalong naging malamig at matalim ang kanyang mga mata, habang nag-aalab ang dugo at bakal sa kanyang katawan. Sa pagitan ng langit at lupa, lahat ng nanunood ay napapigil ang hininga. Ramdam nila ang tensyon at bigat ng sitwasyon. Malaking kontrabida, umalis ka dyan. Sa gitna ng katahimikan, isang inosenteng tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Sa kamay ni Shaoli, may 5 maiitim na ball ang singlaki ng daliri. Mabilis niya itong inihagis sa mga emperador demonyo na papalapit. Tiger Thunder Bomb. Hindi maganda.
Nagulat ang mga emperador demonyo. Biglang nagbago ang kanilang mga mukha at sabay-sabay silang umatras. Sa sandaling iyon, umatras din agad si Yehan. Ramdam niya ang matinding panganib mula sa mga bolang iyon. Isa itong sandatang tiyak na nakamamatay. BOOOOM. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng lungsod. Ang puwersa ng pagkawasak ay kumalat sa lahat ng direksyon, parang isang nuclear na armas. Nag-alo ng lupa at himpapawid sa alikabok, at ang mga gusali ng lungsod ay gumuho na parang papel, nagkawasak ang paligid. Kahit nakalayo na si Yehan at Shaoli mula sa sentro ng pagsabog, namutla pa rin ang kanyang mukha. Sa tindi ng alo ng enerhiya, ramdam niya na para bang dumampi siya sa mismong kamatayan. Sa loob ng 1,000 metro sa lungsod, nagbagsakan ang mga gusali. Maging ang mga demonyong nanunood ay nadamay at sugatan. Sa kalangitan, lumabas mula sa alikabok ang 8 emperador demonyo. Mga punit ang kanilang kasuotan, at lumitaw ang mga galit na mukha sa ilalim ng mga nabasag na itim na balabal. May dugo sa kanilang mga labi, malinaw na sila'y sugatan sa matinding pagsabog. Ngunit nang tuluyang kumalat ang halimaw na pagsabog, sina Yehan at Shaoli ay naglaho na. Wala silang iniwang bakas. Demonyong bata, nagdala ka pa ng Tiger Thunder Bomb at ginamit laban sa amin. Galit na galit ang isa sa mga emperador demonyo. Agad siyang lumipad, at kasunod niya'y sumunod ang iba pang emperador demonyo na parang ipo-ipo, iniwan ang gulong battlefield. Sa isang sulok ng lungsod, dahan-daang lumitaw sina Yehan at Shaoli. Takasan ba, hindi nila kayang tapatan ang bilis ng mga emperador demonyo, kaya't ang tanging magagawa nila ay magtago at maghintay. Nang makitang lumayo na ang mga kaaway, hindi na nakapagpigil si Yehan at biglang umubo ng dugo. Napakalaki ng agwat sa pagitan niya at ng mga emperador demonyo. Kung hindi dala ni Shaoli ang nakakatakot na panlaban kanina, malamang tapos na ang lahat. Malaking kontrabida. Mahigpit na hinawakan ni Shaoli ang kamay ni Yehan. Nang makita niyang sugatang-sugata ito, bahagyang nataranta ang dalaga. Ngumiti si Yehan kahit hirap at isinandal ang likod sa bato. Ayos lang, kung hindi dahil sa iyo ngayon, baka wala na ako. Magaling ang ginawa mo. Kabanata 2268. Sinabi ko na sa'yo noon pa na may sikreto akong sandata. Hindi ka lang naniwala. Sa susunod na tangkain mong apihin ako, babanatan kita ng Tiger Thunder Bomb. Napasinghap si Shaoli na may pagmamalaki, ngunit nang mapatingin siya kay Yehan na malubhang sugatan, agad ding nag-alala ang dalaga, masamang tao, ayos lang ba ang sugat mo? Huwag kang mag-alala, hindi pa ako mamamatay. Umiling si Yehan. Kung alam lang niya na may ganito kalakas na sandata si Shaoli, hindi na sana niya kailangang makipagsapalaran ng buhay at kamatayan laban sa mga Demon Emperor. Ibinigay niya ang sandatang ito kay Shaoli hindi lang para sa biglaang panganib, kundi bilang pag-iingat din laban sa kanya. Pag-isip nito, sinabi ni Yehan, batang babae, malinaw na ang mga Demon Emperor na iyon ay para sa'yo. Kahit hindi ko alam ang dahilan, tiyak na hindi sila titigil. Susunod, hahanapin ko muna ng lugar para magpagaling ng sugat. Hindi ka na pwedeng maging matigas ang ulo. Naiintindihan. Pagkarinig nito, inilabas ni Shaoli ang dila niya bilang tanda ng pagsang-ayon. Ikaw bata, kung gusto mong makaligtas sa mga Demon Emperor na iyon, mas mabuting ipatago mo sa batang ito ang kanyang aura. Ang mga iyon ay kaparehong lahi niya. Biglang narinig ni Yehan ang tinig ni Suzaku sa kanyang isipan. Pagkarinig nito, bahagyang kumunat ang kilay ni Yehan. Ang grupo ng malalakas na Demon Emperor ay mula rin pala sa Chanho clan. Kung gayon, mukhang may kinalaman sa mga ito ang usapin ng Chanho tribe. Bawat paksayon ay may kanya-kanyang intriga at tunggalian, at mukhang ang sinaunang Chanho tribe ay hindi rin exception. Palihim na naisip ni Yehan. Kung ngayon ay pupunta si Shaoli sa Chanho clan, magiging mabuti ba ito o masama? Pagkatapos, pinatago ni Yehan kay Shaoli ang kanyang natatanging aura at inakay siya palabas ng lungsod. Maraming tao roon, at hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga taong nagtatago sa dilim. Sa gitna ng malawak na kabundukan, may talon na bumabagsak mula sa matataas na bundok, lumilikha ng malinaw na lawa na may lawak na 100 metro, at may kuweba sa gilid nito. Sa oras na iyon, nakaupo si Shaoli sa gilid ng lawa, nakapatong ang baba sa kanyang kamay, at pasulyap-sulyap sa kuweba. Sa loob ng kuweba, matapos ang ilang oras ng pag-eensayo, gumaling na ang sugat ni Yehan. Ngunit hindi siya tumigil. Kilala sa buong mundo na napakalakas ng pisikal na katawan ng lahi ng halimaw. Kahit nakapagsanay na si Yehan ng Mad Jihad physique at lumakas ang kanyang katawan, simula pa lang iyon.
Kapag nakikipagpaligsahan sa mga nilalang ng lahing halimaw, malaking bentahe ang matibay na katawan. Kaya naman, patuloy na pinapalakas ni Yehan ang kanyang katawan gamit ang Mad Jihad Physique. Dahil hindi siya makakapasok sa Daos World habang naroon si Xiao Li, dito lang siya makakapagsanay ng dahan-dahan. Sa ngayon, pasimula pa lamang ang kanyang Mad Holy War Body. Kung ikukumpara sa mga tao, napakalakas na ng katawan niya. Ngunit sa lahi ng Yaozo, na mas higit ang diin sa lakas, marami pa ring halimaw na mas matibay kaysa sa kanya. Kung makakaharap siya ng mas malakas na kalaban, hindi siya ganoon kakayanin. Ilang ulit nang sinubukan ni Yehan ang proseso ng Mad Jihad Physique, pinapadaloy ang enerhiya ng pabaligtad sa kanyang mga ugat. Noong una, ang itaas lang ng kanyang katawan ang lumakas, pero habang tumatagal, pinalakas niya ang bawat bahagi ng katawan. Hanggang maging halos hindi na tinatabla ng imperial na sandata. Ngayon, habang patuloy ang kanyang pagsasanay, lalo pang lumalakas ang kanyang katawan. Tulad ng Mad Saint noon na walang sino man ang kayang mag-iwan ng bakas ng sugat sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy, posibleng marating ni Yehan ang ganoong sukdulang antas. 3 araw ang mabilis na lumipas. Sa ika-4 na umaga, nagising si Yehan mula sa malalim na pag-eensayo. Pakiramdam niya, halos double ang lakas ng kanyang katawan. Agad niyang kinuha ang isang semi-holy weapon at ginamit ang 80% ng kanyang lakas, ibinangga ito sa sarili. Isang bahagyang tunog ang narinig, at lumitaw ang isang manipis na marka sa kanyang dibdib. Ngunit hindi nagawang hiwain ng sandata ang kanyang katawan. Tama nga, malaki na ang progreso. May kislap ng kasiyahan sa mga mata ni Yehan. Kung makakaharap niya ang kapwa katulad ng kanyang antas, kahit may hawak pa itong semi-holy weapon, mahirap na siyang masugitan. Pagkatapos, tumayo siya, pinunasan ang sarili at lumabas ng kuweba. Ngunit nang marinig niya ang lagaslas ng tubig, tumingin siya at nakakita ng balikat na kasing puti ng nyebe na lumitaw mula sa lawa. Napabuntong hininga si Yehan. Itong batang ito talaga, marunong pumili ng oras. Damang-dama ni Xiao Li ang tingin niya at nang makita si Yehan sa bungad ng kuweba, napasigaw siya, "Ah! Masamang tao, naninilip ka pa rin." "Hindi, wala akong nakita." Napangisi si Yehan sa sarili. Kahit kailan, hindi naman siya interesado sa isang musmos na gaya nito. "Halika na, maghanda ka. Aalis na tayo." Bumalik siya sa loob ng kuweba. Sabi mo wala kang balak, pero malay ko kung gaano ka nakatagal naninilip." Naiinis na bulong ni Xiao Li, galit na nakatitig sa kanya. Nang masigurong bumalik na nga si Yehan sa loob, mabilis siyang umahan mula sa lawa. Ang kanyang kahuberen ay nasalayan saglit sa hangin, bago niya agad sinuot ang puting damit sa lupa. Matapos magbihis, napapout siyang sumigaw, "Masamang tao, tapos na ako, labas ka na." Pagkarinig nito, lumabas si Yehan na parang walang nangyari. Nang makita niya ang dalagang nakatayo roon, basang-basa ang buhok na animoy lotes, hindi niya napigil ang ngumiti. Naalala tuloy niya si Xiao Qingcheng. Matagal na rin mula nang makabalik siya sa Daos World para muling makasama sila. Kabanata 2269. Masamang tao, tumatawa ka pa. Gaano ka katagal naninilip kanina? Ano ang nakita mo? Nakapamewang si Xiao Li, nakatitig kay Yehan na parang maliit na tigresa, tila gusto lang niyang makuha ang atensyon nito. Kung hindi kasi siya ang sagot, mapipilitin siyang palabasan ng Tiger Thunder Bomb. Batang babae, sobra ka namang kumpiyansa sa sarili. Umiling si Yehan na parang inosente. Agad namang nagliyab ang mga mata ni Xiao Li, tila handa nang sumabog sa galit. Para bang minamaliit siya nito. Sige na, ang dami na nating nasayang na araw. Panahon na para tumuloy sa ating paglalakbay. Hindi na siya pinatulan ni Yehan at diretsong pumasok sa sinaunang kagubatan sa harap niya. Ilang sandali pa, isang malakas na huni ang narinig mula sa kalangitan at isang dambuhalang ibong pulang apoy ang lumitaw sa ibabaw ng talon. Tinawag ito ni Yehan. Nakita iyon ni Xiao Li na hanggang ngayon ay nakasimangot pa rin. Bagamat inis siya sa sinabi ni Yehan kanina, alam naman ng dalaga na hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Malayo ang landas patungo sa prehistoric land, at nasa ligaw na lupain pa sila. Kaya natural lamang na kumontrol si Yehan ng isang halimaw bilang sakyan. Sa himpapawid, nanatiling tahimik si Xiao Li, ayaw makipag-usap kay Yehan. Si Yehan naman ay masaya na rin sa katahimikan. Kahit nakatakas sila noon mula sa grupo ng mga Demon Emperor, hindi siya nagpakampante. Sa lakas ng kanilang puwersa, tiyak na hindi sila basta-basta pakakawalan. Napakalawak ng ligaw na lupain. Libo-libong lahi at tribo ang nakatira rito, kaya't hindi ganoon kadali ang pagtawid.
Lumipas ang mga araw, naglalakbay sila tuwing araw at nagpapahinga sa gabi. Unti-unting bumalik si Xiaoli sa dati nitong masigla at inosenteng ugali. Paminsan-minsan, nakikipagtalo siya kay Yehan, pero sa kabutihang palad, hindi sila muling nakatagpo ng malalakas na Demon Emperor sa kanilang paglalakbay. Samantala, sa malayong kabisera, sa isang mahiwaga at sinaunang kastilyo na libo-libong talampakan ang taas, umuugong ang tunog ng mga matandang kagamitang tila mga gear na paikot-ikot. Sa dilim ng kastilyo, umalangaw-ngaw ang tunog na tila bumabalot sa kapaligiran. Kung titingnang mabuti, ang dambuhalang mga gear sa kastilyo ay magkaugnay at sabay-sabay na umiikot. Bawat ikot ay tila may kahulugan, parang reinkarnasyon. Dahil dito, nababalutan ng mahiwaga at misteryosong kapangyarihan ang buong kastilyo. Sa pinakatuktok, pumapasok ang bahagyang liwanag. Sa gitna, may isang altar, at sa ibabaw nito ay may sinaunang rulata. Ngayon, dahan-daang umiikot ang rulata, tila sumisipsip ng diwa ng araw at buwan. Ngunit sa harap nito, isang lalaking nakabalabal ng itim, may mahabang buhok at may korona ng phoenix, ang napabuntong hininga. Ito ay isang lalaking marangal ang dating, payat ngunit matikas, at may dalang karunungan sa kanyang malinaw na mga mata. Siya ang mataas na pari ng pamilyang hari ng Peacock. Mataas na pari, bakit ka napabuntong hininga? Tanong ng isang tao sa kanyang likuran. Ang aking sakripisyong plato ay nakaramdam ng rumaragas ang kapangyarihan ng demonyo na papalapit sa kabisera, sagot ng mataas na pari. Ngunit kailanman, hindi pa ako nakakita ng ganito katindi at hindi mahulaan na lakas. Ngayon lang ito nangyari, kaya't kailangan ko nang ipaalam kay Haring Daming. Nagdidilim na ang langit. Sa gitna ng kagubatan, kumikislap ang apoy at kumakalat ang mabangong amoy. Sa harap ng pulang apoy, hawak ni Yehan ang isang kahoy na may nakatuhog na gintong kuneho. Habang iniikot ito sa apoy, tumutulo ang mantika mula sa katawan ng kuneho, nagdudulot ng nakakagutom na amoy. Sa tapat niya, nakaupo si Xiaoli na nakayuko, nakapatong ang baba sa magkabilang kamay, at nakatitig sa iniihaw. Halos tumulo na ang laway sa kanyang bibig. Mula nang maipakita ni Yehan ang galing niya sa pagluluto, gabi-gabi ay si Xiaoli na mismo ang naghahanap ng mga halamang gubat at hayop upang ipaluto dito. Simple lang ang dahilan, nagugutom ako, kaya lutuin mo na. Dahil sa mga mata nitong puno ng kumpiyansa at kasabikan, napilitan si Yehan na maging kusinero gabi-gabi. Tahimik silang dalawa, isa'y tamad magsalita, ang isa na may abala lang sa paghihintay ng pagkain. Tanging ang lag-itik ng apoy ang maririnig sa paligid. Hey! Masamang tao, matagal pa ba? Mamamatay na ako sa gutom. Reklamo ni Xiaoli habang tinitingnan ang iniihaw. Parang ikaw lang lagi ang nagugutom. Napailing si Yehan. Kung alam lang niya, hindi na sana siya nagpakita ng galing sa pagluluto. Wala ka nang pakialam. Ako'y tagakain lang. Ngumuso si Xiaoli at nagpakita ng nakakalokong mukha. Mag-ingat ka, baka isang araw lagyan ko ng gamot ang pagkain mo, at saka, ngumisi si Yehan, at sa liwanag ng apoy ay lalo siyang nakakatakot. Umikot ang mata ni Xiaoli at sumagot, masamang tao, gusto mo yatang subukan ng Tiger Thunder Bomb ko. Napangiwi si Yehan. Totoo ngang natatakot siya sa sandatang iyon. Kung sakaling magalit si Xiaoli, baka bigla na lang siyang pasabugan ng ilan. Nakakakilabot isipin. Ngunit bago pa man maluto ang pagkain, biglang yumanig ang lupa. Malakas na ugong ang nanggaling sa ilalim, dahilan para mag-alon-alon ang apoy. Anong nangyayari? Tanong ni Xiaoli habang nakatingala. Sa kabila ng kanyang malikot na ugali, naging mas maingat na siya mula nang maranasan ang nakaraang panganib. Kabanata 2270. Nanikip ang mga kilay ni Yehan. Ang ganitong pagyanig ay dapat galing pa sa malayong lugar, pero malakas pa rin ang puwersa. Hawakan mo muna, titingnan ko. Inihagis ni Yehan ang kahoy na hawak niya kay Xiaoli, saka siya mabilis na tumakbo papunta sa madilim na gubat. Hoy, malaking kontrabida, hintayin mo ako. Sasama rin ako. Hindi nagpahuli si Xiaoli at agad na sumunod. Inihagis niya palayo ang kunhong hawak at sabay silang dumula sa kakahuyan na para bang mga multo. Pero upang alalayan si Xiaoli, sinadya ni Yehan na pabagalin ang kanyang bilis. Maya-maya, nakalabas na sila sa gubat. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, bumungad sa kanila ang malawak na kapatagan. At sa malayong dulo nito, isang napakalaking labanan ang nagaganap. Mula sa kailaliman ng kapatagan, libu-libong halimaw na lobo ang umaalpas. Lahat sila ay halos mga hari ng halimaw, mabagsik at nakakatakot ang hugis.
Sa harap ng mga halimaw na ito, 3 lalaki at 2 babae ang nagtatakbo, paminsan-minsang lumalaban upang harangin ang pag-atake mula sa likuran. Lahat sila'y sugatan na, pero walang iniwan ang kahit isa sa kanilang kasama. Gayunman, kung magtatagal pa, tiyak may mamamatay sa kanila. Malaking kontrabida, parang nasa panganib ang mga yon. Hindi ba't dapat tulungan natin sila? Tanong ni Xiao Li habang nakatingala kay Yehan. Matalim siyang tiningnan ni Yehan at sinagot. Ang daming abala niyan. Huwag kang makialam sa problema ng iba. Agad namang nena si Xiao Li. Wala ka talagang malasakit. Kung ayaw mong tumulong, ako na lang. Pagkasabi noon, biglang sumugod si Xiao Li. Lumitaw agad sa kanyang kamay ang gintong baston. Napakunot ang noo ni Yehan. Ano bang pagiging bayani ang ginagawa ng patay gutom na babaeng to ngayon? Ni hindi natin alam kung sino sila. Sa iglap na iyon, nasa tabi na siya ng 5 sugatan. Pinaikot niya ang gintong baston at isang gintong liwanag ang lumabas, pumutol ng maraming halimaw na lobo. Napasigla ang mga mata ni Leo nang makita siya. Sa oras na iyon, anumang dagdag na puwersa ay paraan para mabuhay. Salamat, Dalagita. Malakas niyang sigaw. Agad na nakipagsabay si Xiao Li sa 5 at sama-sama nilang hinarap ang walang habas na pag-atake ng mga lobo. Pero napakarami ng mga ito, at hindi sila natatakot mamatay. Para bang hindi titigil hanggat hindi nila napupunit si Leo at ang 5. Madaling talunin ang isang lobo, ngunit dahil lahat sila'y sugatan na, halos hindi na makalaban ng maayos. Lalo pat mag-isa lang si Xiao Li na isang panginoon ng demonyo sa antas kalamidad, hindi sapat iyon. Panandalian lang ang kaya niyang ibigay. Hindi ba talaga tutulungan ng malaking kontrabida na yon? Unti-unting nanlumo si Xiao Li. Nang harapin na niya mismo ang mga walang takot na halimaw, napatunayan niyang sobrang delikado ang kalaban. Pwede nga niyang gamitin ang Tiger Thunder Bullets, pero kakaunti na lang ang natitira, at ilang ulit na lang niya itong magagamit. Samantala, dagdag sugat pa ang natamo ni Leo at ang kanyang mga kasama. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa. Kahit makipagsabayan sila ng katawan, wala silang kalamangan. Tabi, biglang may malalim na tinig na umalangaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Napangiti si Xiao Li at agad umatras, ganoon din sina Leo at ang iba. Agad nilang nilinggan ang pinagmulan ng tinig. Nakita nila si Yehan, may hawak na bakal na pamalo. Para siyang Diyos ng digmaan na bumaba mula sa kalangitan. Ibinagsak niya ang pamalo ng ubod lakas sa lupa. Boom! Yumanig ang buong kapatagan. Para bang nabiyak ang lupa. Kumalat ang nakakakilabot na puwersa sa lahat ng direksyon, umuugong ang lupa. Kasunod nito, sumabog isa-isa ang katawan ng libu-libong halimaw na lobo. Ang puwersa ay dumaan mula sa lupa patungo sa kanilang mga katawan at pinasabog sila sa ere, mga katawan, putol na bahagi, at dugo'y nagkalat sa buong paligid. Sa isang hampas lang, libu-libong lobo ang nilipol. Nang makita ito, namutla sina Leo at ang iba pa. Ang isang hampas na iyon ay nagpakita ng sukdulang karahasan at pagdanak ng dugo. Lumipad ang dugo at mist ng laman sa ere, at ang kapatagan ay napunit. Ang tanawin ay napaka-brutal at madyugo. Ang pagpatay sa libu-libong lobo gamit ang iisang hampas ay tuluyang yumanig sa puso ni Leo at ng kanyang mga kasama. Habang nakatitig sila sa nakakatakot at madugong eksena, at sa katauhang nakatindig na may hawak ng pamalo, nanginginig sa matinding takot ang kanilang mga mata.